Meron tayong 5 tanong na sasagutin tungkol dito sa Poco C81 Pro, pero bago yan, doon muna tayo sa presyo tapos unboxing. So, mabibili natin sa tatlong variant itong C81 Pro. Itong 64GB ay 6,163 pesos as of making this video, pero yung kanya regular price based dito sa Shopee ay 6,999 pesos. Yung isa naman ay yung 128GB na 7,359 pesos, yung promo price, pero yung kanyang SRP ay 7,999 pesos. At yung pinakahuli, 256GB, 8,279 pesos yung promo price, pero 8,999 pesos yung SRP. Para sa updated pricing, pwedeng i-click yung link dyan sa description box sa baba or yung shopping bag icon dito sa YouTube. Okay, so ito yung box ng Poco C81 Pro. So kagaya ng dati, color yellow pa rin. Tapos wala naman masyadong special, pero imbes na tatanggalin natin yung top part nitong C81 Pro, bubuksan lang natin kagaya dyan. Okay? So meron tayong Poco branding dyan. Then yung phone agad yung makikita natin. Meron mga bubbles kasi yung protective na layer na plastic ay tinanggal ko na nung dumating sa amin para ma-check agad at ma-test. So yung napili naming kulay ay itong green color. So kagaya na makikita ninyo, smudge magnet, naiwan yung oil sa mga fingers ko. Ayan o. At mahirap siyang tanggalin. Okay, so kung ayaw nyo ng ganito na medyo fingerprint smudge magnet, pwede nyo piliin yung gold na colorway. Pero lalagyan naman natin ng jelly case to. So malamang sa malamang di naman mangyari to sa inyo. Tingnan muna natin tong ilalim. So meron tayo ditong charger. Tsaka yung kanyang cable at yung kanyang charger ay 15 watts. Tapos USB-A yung port. Nandito rin sa ilalim yung ating documentations at yung ating jelly case. Okay, so sagutin natin yung unang tanong tungkol dito sa C81 Pro. Maganda ba yung design ng phone na to? Okay, una sa lahat, kapag tinignan natin yung likod nitong C81 Pro, lalo na tong green na kulay, maganda naman. Maliban dun sa fingerprint tsaka smudge magnet, itong kulay na to, dual tone siya. So, may pagka-premium kahit papaano yung itsura niya. May gold accent, yung ilang parts dahil nga dual tone to. Tapos may ganyan siyang design. So, maganda yung likod. Pero kapag tingnan na natin yung harap, makikita ninyo na outdated talaga. Makapal yung mga bezels niya. Sana man lang ipinantay na ng Poco yung kapal nitong gilid sa kapal dito sa taas, pero hindi pa rin. Maliban sa notch, ang kapal din ng kanyang chin. So, talagang sa unang tingin, hindi ka matutuwa sa itsura ng phone nito. Napaka-outdated na. Wala pa tayong screen protector dito na pre-installed. Tapos hindi rin ganun ka-comfortable yung size nito kasi ang haba niya tapos medyo may kabigatan. At ang isa pa sa hindi ko ikinatuwa dito sa C81 Pro ay IP52 lang yung kanyang protection. So, hindi man lang IP64 yung inilagay dito ng Poco. So, hindi ganun kaganda yung protection ng phone nito lalo na sa mga talsik-talsik ng tubig. Although yung kanyang fingerprint scanner ay conventional, so reliable, tsaka mabilis. Ayan. So, hindi rin naman ganun kaarte yung kanyang animation. So, mabilis tayo makakapag-unlock ng phone dito. Yun nga lang, single firing speaker tayo dito. So, andito lang sa ilalim yung tunog. Malakas kung sa malakas, pero pagdating sa ganda, hindi po ganun kaganda yung quality ng tunog nitong C81 Pro speaker. Nandito yung ating USB-C port, main microphone, at good news, meron tayong audio jack. So kahit na single firing speaker, pwede po naman tayo magsaksak dito ng wired earphones or speaker. Tapos wala na tayong makikita dito sa taas. At dito naman sa kabilang gilid yung ating SIM tray na merong dual SIM slot at micro SD card slot. So dedicated naman yung micro SD card slot natin dito na kayang mag-handle ng up to 2 terabytes. At tandaan nyo guys na itong sa 81 Pro ay hindi pa po 5G. So 4G pa lang po yung ating signal na makukuha dito. At sa test ko, dito sa Ookla speed test, 14.4 Mbps lang yung nakuha nating download speed. 4.95 Mbps naman yung ating upload speed. Dito naman sa fast.com, 12 Mbps yung ating download at 7.8 Mbps naman yung upload. At sa Google speed test, 1.94 Mbps yung ating download at 3.96 Mbps naman yung ating upload speed. So to answer the question kung maganda po ba yung design nitong C81 Pro, ang sagot ko dyan ay no. Dahil una sa lahat, maliban sa outdated yung design nito, makapal yung bezels, tapos outdated na rin ang IP protection niya, yung signal na makukuha natin dito, hindi po ganun talaga kalakas. So para dun sa mga gagamit po or nagpaplanong bilhin to para sa kanilang negosyo, na gumagamit ng mga GPS-based na mga applications like Waze, Google Maps, ganyan, hindi ko ma-recommend tong phone na to.
baka ma-frustrate lang kayo sa kanya. Doon tayo sa second question, maganda ba yung display? So meron tayo ditong 6.9 inch na IPS LCD display, 720p resolution, 120Hz yung max refresh rate, 800 nits yung ating peak brightness dito. And according sa website ng Xiaomi, meron tong Panda Glass at Corning Gorilla Glass protection. Meron ditong Wet Touch 2.0, so if ever na magkaroon ng mga talsik-talsik ng tubig sa screen, magagamit pa rin po natin ng maayos. Pero connected dun sa una nating pinag-usapan kanina, yung design itong C81 Pro, hindi natin masyadong ma-appreciate yung panonood dito ng videos or movies dahil nga dun sa outdated na design ng kanyang harap, dun sa makapal na chin at dun sa kanyang notch. Pero kung pag-uusapan naman natin yung color production, okay naman. Hindi lang siya ganun ka-vibrant, tapos hindi lang ganun ka-taas yung kanyang peak brightness. Yung 800 nits, sapat na sapat lang. Makikita pa rin natin siya outdoor, pero yun nga, wala siyang support sa HDR contents. And acceptable naman yan dahil napakamura lang ng phone ito. Pero gusto ko lang i-share din sa inyo na baka in some cases, some scenarios, baka mabitin kayo sa peak brightness ng phone na to. Pero ang good news naman dito sa display ng C81 Pro ay meron tong Widevine Security Level 1. So makakapag-play po tayo ng mga HD content sa mga streaming services kagaya po ng Netflix. Isa pa, hindi kagaya ng mga entry-level phones sa ngayon sa ibang brand, nako-compromise sila yung display at makikita natin yan sa panel na ginamit nila. May yellowish tint dun sa ibandang ibaba kapag pure white yung naka-display. Kitang-kita natin yun. Pero dito sa C81 Pro, wala ako napansin ganun. So, maganda yung panel na ginamit nila. Pero keep in mind lang guys, na kahit 120Hz yung max refresh rate ng phone na to, hindi siya palaging nasa 120Hz. So, tingnan natin yung settings ngayon. Punta tayo sa display in brightness, tapos refresh rate. So, naka-ano ako ngayon, naka-custom ako, tapos sinet ko talaga manually to 120Hz. Kaya umaabot ng 120 dun sa taas. Pero, kapag sinelect natin yung default, makikita ninyo na 90Hz lang yung pinakamataas, tapos bababa siya to 60Hz. Kapag tinouch natin, 90Hz ulit, pero hindi siya umaabot ng 120Hz. Hindi kagaya ng ibang mga phone na 120, 60, 60, 120. Ito, 90, 60, tapos 60, 90. So, ganun lang. Pero kung gusto nga natin na umabot siya ng 120, i-manual set natin dun sa refresh rate kanina, i-select natin yung custom, tapos 120. At malaking bagay na ganun yung behavior nitong C81 Pro para makakuha tayo dito ng mas magandang screen on time compared sa ibang mga phone na ganito yung battery capacity. Pero naglalaro sa 120-60, 60-120. Ito 90-60, 60-90. Pero nakaka-disappoint lang din isipin na yun yung nakita natin sa specs. Max 120 pero hindi pala natin yun ma-experience sa regular na paggamit. Next na nasagutin nating tanong ay mabilis ba itong Poco C81 Pro. So out of the box, naka-Android 16 naman na to, pero nung nirelease ay Android 15 yung kanyang operating system. Yung kanyang skin ay HyperOS 3.0, Unisoc T7-250 yung kanyang chipset, LPDDR4X naman yung RAM, at UFS 2.2 naman yung kanyang storage type. So at least hindi eMMC 5.1 yung storage type na inilagay dito ng Poco. So mabilis-bilis naman. Meron din naman tayong memory extension dito if ever lang gusto nating i-expand or gawing doble yung kanyang physical RAM na 4GB to 8GB. So, up to 4GB na additional virtual RAM yung pwede nating i-add. Pero kapag hindi natin ginamit yung virtual RAM or memory extension, ito yung Antutu score na nakuha natin, 432,167. Nung ginamit ko naman, naging 425,101 yung score. So, medyo bumagal ng kaunti nung ginamit ko na yung kanyang virtual RAM. At keep in mind lang guys baka kasi ma-disappoint kayo agad sa performance itong sa C81 Pro. Kapag una na siyang inopen, no? Halimbawa, nag-setup kayo dahil bago nga, tapos ginagamit nyo na for the first time, makaka-experience kayo ng sobrang lag, as in, ang bagal-bagal po talaga. At akala ko, magiging ganun na lang yung kanyang performance all throughout ng paggamit ko. Pero hindi naman. Pag nakasettle in na siya, pag medyo okay na lahat ng apps, nung pag-updates, ganyan, okay na. So, mabilis naman ng ma-open yung mga apps. Hindi kasing bilis syempre ng mga mid-range phones, flagship phones. Pero at least mas mabilis, mas normal yung speed compared dun sa kaka-open lang natin itong C81 Pro. So, keep in mind lang, baka magtaka kayo kapag na-setup nyo na itong phone, bakit ang bagal? Sobrang lag naman. Ganun po talaga sa una. Pero yun nga, kapag okay na siya, hindi na natin
or natapos na nating iset up lahat-lahat, magiging normal na po yung performance niya. At nakakabilib yung kanyang wildlife stress test result kasi hindi mo lang nabawasan kahit 1% yung ating battery, tapos 2 degrees lang yung nadagdag sa ating temperature. So, hindi po talaga malakas yung chipset na inilagay dito ng Poco. Pero yung mga everyday applications natin, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, wala pong problema dito sa phone na to. At pinapromise ng Poco, based sa na-research ko na makakatanggap to ng 4 na major OS upgrade or Android upgrade. So from Android 15 hanggang Android 19 yung matatanggap nitong operating system. Pagdating naman sa security patch, 6 na taon. Pero hindi ko pa rin nire-recommend na gamitin nyo to sa gaming kasi hindi po kayo masasatisfy sa performance ito. Although mapatakbo nyo yung mga casual game, yung mga entry-level na mga games, kayang-kaya naman. Pero again, hindi siya designed for gaming. So to answer the question kung mabilis ba itong Poco C81 Pro, ang sagot ko dyan, hindi po. Okay, baka mabitin po kayo sa performance ito, lalo na kung galing kayo sa flagship phone, mid-range phone, tapos bigla kayo mag-switch dito, hindi po talaga mabilis. Pero kung gagamitin nyo siya as secondary phone, no problem. Okay naman siya. Kaya lang kailangan nyo tandaan na 4GB lang po yung physical RAM nito, hindi po mabilis itong C81 Pro. Sa totoo lang, mas mabilis pa yung Infinix Hot 70 na na-review ko kasi umabot ng mahigit 500,000 yung Antutu score na nakuha natin doon. So medyo malayo-layo sa performance na kayang ibigay nitong C81 Pro. So yun lang naman. Keep in mind lang na medyo madidisappoint kayo sa performance ito. So, dun tayo sa mga 4 na tanong, matagal ba malobat itong C81 Pro? So, meron tayong 6,000 mAh na battery capacity dito na 15 watts lang yung charging speed pero merong 7.5 watts na reverse wired charging. At kung pagkasamahin natin yung 720p resolution tapos yung kanyang refresh rate na up to 90Hz lang sa regular use, malaki po talaga yung screen on time na nakuha natin dito. Tingnan nyo naman, almost 20 hours na yung nakuha natin. 19 hours, 41 minutes. At ito yung pinagmamalaki talaga ng Poco dito sa C81 Pro. Kung gusto natin ng phone na matagal po talaga malolobat, piliin natin yung C81 Pro. Kasi hindi tayo madidisappoint pagdating sa kanyang battery performance. Pero, kapalit ng mataas na SOT na yan, ay yung kanyang charging speed. 19 to 100%, 2 hours and 14 minutes ko to na charge. So, to answer the question kung matagal po bang malobat itong Poco C81 Pro, yes na yes tayo dyan. Napakagandang screen on time na napiga natin dito. Pero, may catch. Matagal i-charge. Doon tayo sa susunod na tanong, malino ba yung camera ng phone na to? So, meron tayong 13 megapixels na main shooter dito sa likod at 8 megapixels naman na selfie camera. So, kung titingnan niyo yung mga photos na nakuha natin, kahit na nasa broad daylight ako guys, outdoor na yan ang dilim pa rin nung kuha natin dito sa kotse. Lalo na, dito sa outdoor, makikita ninyo yung pagkain, hindi ganun ka-vibrant, tapos hindi talaga ganun kaganda yung quality at konting-konti lang information na nakuha niya. Kahit dito sa mga bag, kita nyo, hindi talaga malinaw At kahit sa tao, hindi rin ganun kaganda yung texture. So, hindi po tayo matutuwa sa camera ng phone na to. So, to answer the question kung malinaw ba yung camera ng phone na to, ang sagot, hindi. So, base doon sa 5 question na nasagot natin, sa tingin nyo ba sulit bilhin itong C81 Pro? Comment kayo dyan sa baba. At gusto ko lang i-end guys, no? Na itong C81 Pro ay battery talaga. Yung main aspect na pinagmamalaki ng Poco. Kaya yun talaga yung magiging main reason natin kung bakit natin ito bibilhin. Kung gusto natin ng phone na matagal po malobat, go for C81 Pro. Pero, kung iniisip niyo na gawin itong secondary phone kasi gusto ninyong gawing mobile hotspot dahil nga matagal malobat, wag na. Kasi madidisappoint kayo sa kanyang pagsagap ng signal. Nakita nyo naman kanina na ang baba ng download at upload speed na nakuha natin. Isa sa pinakamababang result na nakuha natin sa speed test. Okay? Pero again, kagaya sa sinabi ko kanina, kung gusto lang natin ng matagal malobat na phone, tapos tamang-tama lang yung speed or performance para sa mga everyday applications natin, okay na po ito. Halimbawa, kung ang gagamit nito ay mga elderly na kapamilya po natin, goods na goods po itong phone na to. Magugustuhan nila yung size kasi hindi po hirap pindutin dahil malaki po yung screen. Maganda rin na malaki yung display para makita nila yung kanilang pinapanood or yung kanilang ka-video call. Okay? Tapos hindi pa kailangang i-charge palagi. So, para sa akin, for elderly, goods na goods po itong phone na to.
dahil hindi naman palaging kailangan mabilis yung mga apps na papatakbuhin nila. At dun sa mga may anak na kailangan talaga for some reason na gumamit ng Android phone with your supervision, okay na rin po na pang start itong C81 Pro. Okay? So yun lang naman, yun yung input ko dito sa phone na to. Pero gusto kong marinig or mabasa yung comment niyo tungkol dito sa phone na to. Sa tingin niyo ba okay itong bilhin? Pakilagay dyan sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.